Pasensya na po kayo ha, kasi nakasalamin ako, nakaharap po kasi tayo sa araw, medyo masakit sa mata. Ang katotohanan po niyan ay may kinakaharap na problema ang Canada sa kasalukuyan, kabi-kabilaan yung mga ulat nga sa pagitan ng Estados Unidos at ng Canada at ng Ukraine at iba pa, no? At nakakatuwa na panoorin yung mga vlog ng ilang mga kababayan natin at ng mga ibang nagvo-vlog din na Canada nga ay collapsing daw. Kasunod dito yung immigration, kaya daw medyo hindi na sila tumatanggap dahil nagko-collapse na daw ang economy ng Canada, no? So yung mga bagay na yun medyo usisain nga natin at tingnan natin mabuti yung impact nito sa maraming mamamayan, no? At tignan natin kung gaano ba ka-credible o katotoo. Alam natin, masuri tayong mga manonood ng lalong-lalo na dito sa YouTube, hindi ba? Kung minsan hindi naman reliable nga yung pag-uusap, no? At habang nagbabasa ako, nag-scroll ako kanina sa page ng New York Times, may nabasa ako doon na bakit ang Canada sa kasalukuyan ay parang getting harder na daw ang immigration process na dati hindi naman daw ganoon kahirap katulad mga 10 years ago, 15 years ago na ang Canada ay nag-i-invite pa nga ng family and lots of families at immigrants na magtrabaho dito sa Canada at mamuhay, maging citizen nga, yun ang binanggit ng New York Times, ano. Karagdagan pa dito, sinabi rin ng New York Times na kung gaano kadali noong mga 10 years nung mga nakararaan, 15 years ago, ganun din naman, kumbaga, yung shifting sands, kumbaga, na tinatawag nila, ganun kahirap na ngayon sa kasalukuyan ang mag-apply o maghanap ng trabaho dito sa Canada. Yun ang sinasabi nila, no? Kasi nga, yung mga international students daw ay, kumbaga, parang study, work, and then limbo. Ibig sabihin, yung tinatawag nating standard ngayon, medyo tumataas at yung requirements naman ang nagpapahirap, kaya kumbaga parang papailalim at getting hard na nga ang kalagayan ng mga international students. At alam natin na nitong nakaraan ay nagkaroon ng malaking pagbabago, no? Pero tignan natin, yes, aminado tayo mismo sa mga nagko-comment po sa atin at sa mga nagtatanong po sa atin ng mga international students, ano? Yes, it's getting harder. Totoo po yan. Kasi nga alam natin na 50% ang ibinaba. Hindi tayo magsusugarcoat, ano? Hindi naman tayo nagsusugarcoat eh. Yung totoo lang yung sabihin natin na humihirap siya in the sense na 50% yung tinanggal doon sa tinatawag nating quota. At doon sa quota na yon ay hindi lahat ng school o universities ay nagbibigay nga. But there are other programs dito sa Canada na masasabi natin na reliable pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pag-aakyat o yung pagbibigay ng tinatawag nating mga LMIA, Labor Market Impact Assessments. Tulad nga sinasabi ko sa inyo, kailangan lang siguro na i-level din nyo rin yung inyong mga sarili in terms of requirements, work experiences, and so on. Papel lang talaga ang magpaparallel sa inyo dito. Papel na lang talaga, no? Sa ngayon, sabi ko nga, yung mga nakararang vlog natin sa express entry, ang dami nating kababayan. Nito lang, may nakausap ako na 3 kababayan natin na families na dumating. It's because of express entry. Yung nga pa nga, hindi nag-apply dito sa Canada eh. Nag-apply sa Pilipinas through invitation, no? So, ganun yung technique naman nila sa paghahanap ng kanilang opportunity papunta dito sa Canada. Now, let's go back doon sa collapsing economy. I doubt and I don't believe na ang economy ng Canada ay collapsing. So with the immigration of Canada is collapsing. Hindi po ako naniniwala doon. Malaki pa rin porsyento ang trust. 'Di ba sa atin yung sinusukat yung trust ng mga tao sa government ng Pilipinas, 'di ba? Ganun din po dito. Malaki ang trust ng mga Canadians namin na nakatira dito sa Canada that Canada is not collapsing. Sabi nga, in 10 years daw magko-collapse ang Canada. Parang ganon. Thank God. Dahil sa kasalukuyan, I can see na tingnan ko yung mga iba't ibang status, economic stability, yung tinatawag nating growth rate, GDP, Gross Domestic Products, and GNP, Gross National Products ng Canada. Napakataas pa rin kumpara sa maraming bansa na alam natin.
ihambing na lang natin yung maraming bansa sa Asia ang, kumbaga, nagre-rely sa China. Ganun din ang Canada at ibang bahagi ng daigdig. But it doesn't mean na within 10 years babagsak, parang ganun. I doubt, I don't believe. Ha, may mga rabbit kasi. Hindi pa ako niniwala doon kasi nga, kung titignan natin, kung sasabihin natin na babagsak na ang economy ng Canada, bakit pa sila nagpapadala ng troops sa Ukraine? Bakit pa sila tumutulong ng mga refugees? Bakit hanggang sa ngayon ay libre pa rin yung aming healthcare? Bakit hanggang sa ngayon ay nag-i-invite pa rin sila ng mga immigrants to work in Canada? Ang sabi nga natin, sige, sabihin natin, noong mga nakararaan, ang sabi ng iba ng mga economists, sumobra lang ng influx ng tao. But it doesn't mean na sa pagpasok ng mga tao dito, ginagawa nila itong dahilan para nang sa ganun ay maging, kumbaga, dahilan para kumbaga i-cross o yung, kumbaga, parang takpan yung pagkakamali ng Government of Canada. I don't believe in that, no? So ginagawa ito ng Government of Canada para nang sa ganun ay kailangan kasi kulang ng, kung hindi ako nagkakamali, 41 million ang population ngayon ng Canada, kumpara naman sa Pilipinas na napakarami, kumpara naman sa ibang bansa, kumpara sa US, no? So kaya gayon na lamang nung mga nakaraang panahon, maintindihan din natin na nag-invite ng mga tao dito na pupunta dito sa Canada. It's because they need it, we need it. Kung walang tatrabaho, 41 million. So lahat ng tao na yan, sabihin natin nangangailangan ng salapi, yung iba sabihin natin unemployed. But generally speaking, karamihan sa malaking porsyento o bahagdan ng mga tao dito sa Canada ay may trabaho. So ganun ka-strong yung economy ng Canada. So huwag po kayong maniniwala kapag nakita ninyo na within 10 years babagsak ang Canada, so with the immigration of Canada. Ako personally, I trust the Government of Canada, no? Noon lang nakararaan ay bumisita ang Childcare Department o Ministry ng Saskatchewan sa center namin, at sinabi doon na tinanong kung magkano yung funds na kailangan ng childcare through the CEO. At sinabi na itong kailangan namin, ganito. At sinabi nila that we have a budget for that. So maglalaan sila ng budget. So ibig sabihin, provincially speaking, mayroong pera, no? Mayroong nakalaan na budget para doon. So ibig sabihin, maayos pa yung economy ng Saskatchewan sa with Canada as a whole, no? Sa katotohanan yan, ang dami pa nga nagpapatayo ng dito lang, ang dami-daming pinapatayong bahay dito sa Regina, no? Extension sa north, west, and then south, then sa east, nag-expand. Alam natin na noong nakaraan nagkaroon ng crisis kasi nga dumami yung tao pero kulang ng bahay, parang ganon. So, doon pa lamang makikita mo na dumarami yung tao. Ibig sabihin, marami nagkakagusto na makarating sa Canada, maraming ini-invite ang Canada. It's because Canada needs people who needs to work in Canada, no? So, ganun lang po ang ibig sabihin yan. Kaya yung mga nagva-vlog with regards to collapsing the economy ng Canada, immigration ng Canada, ito lang yung mga measure na sinasagawa ng Government of Canada sa kasalukuyan. Ang sabi pa nga doon, wala na, hindi na tatanggap ng mga Filipino. Parang gano'n. Ha? Hindi tatanggap ng mga Filipino? Paano yun? Hindi po ba nga ang pinaka-hub ng immigration sa gawin ng Southeast Asia ay nasa Manila? Bakit pa silang tayo doon kung hindi na tatanggap ng mga Filipino? Kung wala ng bilateral agreement ang Canada at ang Canada at ang Pilipinas, no? So maging mapanuri po tayo sa mga napapanood natin, hindi basta como sikat o kaya naman ay sabihin natin malaki yung views ay hindi na natin susuriin. Suriin po nating mabuti, no? At yung binabasa ko about sa New York Times na it's getting hard, it's because may mga measures na din naman na kailangan gawin ang Government of Canada para nang sa ganun ay maisaayos naman syempre yung Immigration Canada, no? So, hindi ba maayos? Maayos. Kaya lang, kailangan din naman na yung mga backlog nila ayusin muna, and then yung iba't ibang programa ay yung trust doon sa program na yon, at syempre yung tinatawag nating reliability ng program na yon ay dapat nandun pa rin, ano? Hindi yung basta tanggap ng tanggap o na wala man lang Kasi yun ang hindi naiintindihan ng ilang mga kababayan natin. Kaya gano'n na lang yung sinasabi nila na collapsing na, getting hard, and so on and so forth. So these are
measures ng Government of Canada na kailangan lang gawin. Hindi naghihirap ang Canada. May problema. Yes, sabi ko nga sa Estados Unidos, yung tariff trade na disagreement between Trump and our government, Canada. Pero ilan lang yun sa problema ang kinakaharap, pero nasusolusyonan naman. So economically, sabi ng mga economists dito sa Canada, this is part and this is normal of a booming economy ng isang bansa in the 21st century, no? Huwag tayong mabahala doon sa sinasabi nila na ang Canada ay collapsing, ang economy niya ay babagsak na, so with the immigration Canada. Huwag po tayong maniniwala doon. Sa pananaw ko lang po bilang nandito na sa Canada, very strong pa rin ang Government of Canada, and so with the immigration of Canada, and I trust them personally kasi ang dami-daming kamag-anak ko nakarating dito na talagang sinuri nilang mabuti at nakarating. Ganon ako nagtitiwala personally sa immigration sa IRCC Canada. So hopefully ay hindi kayo nababahala sa kasalukuyan at magbasa po tayo, mag-research po tayo with regards to Canadian economy, Canadian immigration. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.